Hello class. Ang topic natin for today is all about method of members. So meron lang tayong tatlong criteria na titignan class sa pagsosolve ng method of members. Sa una, members are pin connected. Okay. So etong pin na to class, yung pin connected na to. Eto siya kung makikita nyo. Kung baga ito yung pinangkabit dito sa member 1. Sabihin natin ito yung member 1 and ito yung member 2, no? So, puro pin connected class ang ginagamit sa pag method of members, no? Puro pin connected siya. Tapos, yung pin connected na to class is tinatawag or meron siyang internal forces Fy and Fx. So, di ba class? Kumbaga, yung pin equal lang din kasi siya sa hinge, di ba? Which is meron tayong vertical reaction and horizontal reaction. So, ganun siya class. Ang pin lang kasi is ginagamit siya usually pangkabit ng dalawang members, di ba? Okay. So, pangalawa, dito class sa method of members, of course, i-analyze natin siya per member. So, paano ba yun, sir, yung per member na yun? Halimbawa, etong CB, kapag kinat natin siya class, kapag kinalas natin tong pin na to, inalis natin, no? Ganito siya. Kumbaga, eto na yung member CB mo. Tapos, meron ka ulit member AB. So, ganyan mo siya i-analyze per member. Hindi mo pwedeng, kumbaga, putulin. Ganun, no? Okay. So, next tayo, class. Meron tayong tinatawag na internal and external support. So, ano ba yun, sir? Yung mga external support class, mapapalabas agad natin yung reaction niya. Halimbawa, etong dalawang hinge, mapapalabas agad natin yung mga reaction niya, di ba? Meron siyang vertical and horizontal, di ba? Ito meron ding vertical and horizontal. Pero yung mga internal support class, saka lang natin mapapalabas yung forces niya kapag kinalas na natin, no? Kapag pinaghiwalay na natin tong CB and AB. So, papakita natin mamaya, okay? So, alisin ko lang. Drawing ko lang class or ilagay ko lang yung mga reaction niya. So, eto si point C. Hinge support siya, no? So, meron siyang CY. AC pala. Meron siyang CY, di ba? And CX. Ito naman class, point A. Meron siyang AY and AX. Pag ganito na lang din. Yan. Eto class, yung mga direction na to, assume lang yan, no? Pwede nating palitan yan next time kapag nag-negative siya. Okay. Sorry. Okay. So, class, i-perform na natin yung method of members. Ang gagawin lang natin, class, kakalasin lang natin to. Kailangan kasi natin makuha, class, yung reaction at C and reaction at A. Ito yung mga unknown natin. Okay. So, kakalasin na natin siya, class, no? Method of members. So, kakalasin ko yung unang member. Ito yung member CB. So, ito siya. And kung kinalas natin siya, class, kumbaga, ito na yung point B. No? Ito yung point C kanina, ito yung point B. And anong sinabi, class, kapag internal pin, meron daw siyang internal forces na Fy and Fx. So, kung ilalagay natin siya, class, meron daw siyang Fy or vertical force. Tawagin natin tong By. And meron daw siyang horizontal force or Fx na Bx. Di ba, class? So, ganyan siya. Tapos yung reaction kanina sa C, ilagay ko na lang din. Cy and Cx. Ito. Okay. Tapos ito pa, class, yung isa nating tatandaan. So, kinalas na natin yung CB. Now naman, ilalagay natin yung free body diagram nung AB naman, yung isang member, di ba? So, halimbawa, ito yung point B. Ito yung point A, di ba? Ito siya. So, ito, class. Ang mangyayari kasi dito, so ilagay lang muna natin itong 10 kilonewtons. Tapos yung reaction dito kay A kanina is AY and AX. So, ganyan. Okay, dito class, tatandaan nyo, no?
Ang inassume natin na direction kay BX kanina sa unang member CB. Tapos ito si member AB. Okay. So dito class, ang mga reaction netong BY and BX, itong BY sa member CB, okay, is pataas siya and pakaliwa. Pero kapag dito na tayo kay member AB, ang magiging reaction na ng BY at BX class, kukontrahin natin, no? Ito na si BY ngayon, and ito na si BX. No, class, ito na siya. Kukontrahin natin siya kasi kailangan equilibrium yung maging equation natin. Kumbaga, ito class, si BY, kung sa member CB, pataas siya, sa member AB, pababa na siya, no? Tapos sa horizontal naman, kung pakaliwa siya kay member CB, magiging pakanan siya kay member AB, no? Para mag-equal lang din sa 0, no? Okay? So, sana na-gets yan? Okay. So, igilid ko muna tong isa class. Tapos, ang susolve ko muna is etong member AB, ay member CB. Kasi mas madali siyang kunin. Okay. So, mag-solve tayo, no? Summation moment muna tayo kay B is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. So, CY class, lilipad siya ng, may kulang pa pala ako class na given. Eto. So, 20 kilonewtons to. Gilid ko lang ito. Yan. Tapos yung mga distance nila class is 2.5, 2.5. Yan. Okay. CY class, iikot siya kay B, lilipad siya kay B. 5 meters is equal to 20 times 2.5 meters, Okay, kung nasanay kayo class sa summation forces clockwise positive, magiging ganito siya, CY times 5 minus 20 times 2.5 is equal to 0. Same lang din naman yan class. Okay, naka-equate lang kaagad itong negative sa kabila. So that yung CY natin class is ilan? 20 times 2.5 is 50. So CY is 10 kilonewtons. Diba? So may CY na tayo. And si BY makukuha na rin natin through summation ng force at Y is equal to 0. Pataas is equal to pababa. Diba? So CY natin is pataas 10 plus BY is equal to 20. Diba? So that yung BY natin class is 10 kilonewtons. Okay. I-highlight ko lang yung mga sagot natin. Yan. Yan. Okay. So, may CY na tayo, may BY na. Okay. So, dito class, ilagay ko na siguro yung value ng BY, na 10 kilonewtons. Okay. So, class, mahalaga to, Yung yung mga forces nila is babaliktad kapag sa ibang member na. Mahalaga yan. Para hindi kayo malito. Okay. So, next tayo class. Dito naman tayo sa member AB. Member AB naman tayo. Ito kasi class yung CX, hindi pa natin siya makukuha, Hindi pa natin makukuha. Okay. So, dito naman class, ang gagawin natin is, meron tayong dalawang choice, Kasi sabi ko, magmo-moment tayo sa mga support. Meron tayo kay support A and support B. Diba? Pero ang mas maganda kasi class, mag-moment tayo kay A is equal to 0 clockwise equal to counterclockwise. Bakit sir kay A tayo nag-moment? Kasi kapag nag-moment tayo class kay A, ang papasok na reaction is si BY and si BX and si 10. And kung mapapansin nyo class, ang magiging unknown na lang natin si BX na lang, di ba? Kasi kapag nag-moment tayo kay B, papasok si AY, papasok si AX, papasok si 10, and ang unknown natin class is AY and AX. Though okay lang din naman kung gusto nyo, pero nga lang, alam nyo, mas maganda yung may makuha ka na kagad na value, diba? So, summation at moment kay A tayo, clockwise is equal to counterclockwise. So, eto class, si BY
ay si Bx muna. Asan ang mga parameters natin? Kalimutan kong ilagay. So meron tayong 3 meters mula dito. Tapos dito ay okay, copy ko lang ulit. Dito. Yan. Okay, eto na. So this one is 3 meters. Tapos ito is 1 meter. Tapos meron ba tayong distance nito? 4 meters mula kay B. Ito class. So ito mula dito is 4 meters. Ayan. Okay, moment tayo kay A class. Moment kay A, unahin na si BX. Si BX iikot ng pa-clockwise papunta kay A. Okay. Pa-clockwise siya, so BX. Ang moment arm niya class, baka magtaka kayo, ang gamitin nyo. Eto, 1 plus 3. Pero di ba sabi ko sa perpendicular distance, ang moment niya is 4 meters. Papunta kay A, di ba? So, yun na siya. No? Okay. So, pwede naman class gawin nyo ganito. Halimbawa, eto si BX. Parang pinunta nyo lang siya dito, pero same lang naman siya. Tapos, eto yung kanyang moment arm na 4 meters. So, baka mas sanay kayong ganyan para hindi kayo malito pag nag-moment. Diba? Same lang din naman siya, class. This one is same lang din naman dito, no? Okay. So, choose your poison na lang. Okay. So, BX times 4, no? Plus. So, yung BY class is clockwise din ang ikot niya, no? Clockwise din yan. Plus tayo ng 10 times 3 meters. 3 meters lang yung perpendicular distance. Okay. So, eto, ikot ng paganyan and yan. Okay. Tapos, meron tayong 10 plus 10 na iikot din ng clockwise, no? Ikot din siya ng clockwise. 10 times 4 meters, no? Tapos, wala tayong counterclockwise class. Paano yan pag walang counterclockwise? Di equate lang natin sa 0, di ba? Equate lang natin sa 0. Tapos BX class masosolve na. Yung BX natin will be what? So, kunin ko lang yung calcu ko. Okay. Alpha x times 4 plus 10 times 3 plus 10 times 4. Shift solve natin class. Negative 17.5 ang BX natin. 0.5 kilo newtons. So negative siya class, no? Ang assumption natin is pakanan. So ang BX natin para maging positive siya 17.5 kilonewton, gagawin nating pakaliwa. Okay. So kung pakaliwa siya dyan class, palitan na lang natin dito para maging positive siya. Okay. Ito na pala is 17.5 kilo newtons, di ba? Okay. So kapag ganyan class, meron na tayong value ng BY, BX and BY, no? Summation forces na lang tayo. Pag nag-summation forces tayo class ng vertical, paano ba? Wait. Dito lang sa gilid. Summation forces y is equal to 0. Upward is, sige, upward positive. Punta tayo sa conventional. AY, no? Minus 10, no? Is equal to 0. So that yung AY natin class is 20 kilonewtons. Diba? Summation force naman tayo ng X class is equal to 0. Pakanan is positive, no? So yung pakanan natin dyan class, si AX, no? Pakaliwa si BX. So AX minus 17.5 is equal to 0. AX natin class will be 17.5 kilonewtons. Okay. So highlight ko lang class yung mga value natin. So kung mapapansin nyo class, mali yung assumption natin kanina na pakanan siya. So kung pakaliwa siya dito class sa member AB,
papalitan natin siya kay member CB. So, halimbawa, kaliwa siya, no? So, dapat kay member CB, pakanan siya pala. Okay. Yan. Tapos, ito class is 17.5 kilonewton din. And yung BY natin kanina is 10 kilonewtons. Okay. So, summation force tayo ng X class dito sa member AB is equal to 0. So, pakanan is positive. So, Cx plus 17.5 kilonewtons is equal to 0. So, Cx natin is negative 17.5 kilonewtons. Pero negative yung sign niya class, pakanan yung assumption natin dito. So, gagawin lang natin siyang pakaliwa pala. No? Para maging positive na yung sign. So, eto class, papalitan natin. Pakaliwa po pala siya. So, ayan na siya. No? Okay, so highlight ko lang yung mga sagot. Yan. 1, 2, 3. BY, BX. Asan BX? Eto. So, kung ang hinahanap class is resultant, di ba? Anong hinahanap? Resultant at C at resultant at A. So, ang gagawin lang natin class, Pythagorean theorem lang, no? So, sa C muna. So, magiging square root yan ng etong una, 10 squared, plus etong pangalawa, Cx, 17.5 squared, no? Cy squared plus Cx squared. So, sana natatandaan pa yan. Ang magiging answer natin dyan, class, is 10 squared plus 17.5 squared, 20.16 kilo newtons. And sa A naman class, ang mga value na nakuha natin kanina is 20 and 17.5. So, square root lang ulit class ng 20 squared plus 17.5 squared. This one is equal to 26.57 or 58 kilo newtons. So, ganun na siya class. Ulitin nyo na lang kung medyo nalito kayo. Basta ang tatandaan nyo lang class kapag consider kayo dito sa mga properties natin is per member. Halimbawa, member CB, diba? Ito yung unang member mo. And member AB. So, dalawang member lang naman yung nandyan class, no? And yan, ika-cut nyo lang. Tapos palalabasin nyo yung mga internal forces. Tapos tatandaan nyo, no? Kapag yung BX and BY dito, inassume nyo na yung direction. Sa kabilang member, sa kabilang direction nyo siya ipupunta. No? Kumbaga, halimbawa, dito pataas si BY. Dito naman, pababa si BY. No? Okay.